Magmula noon ay naging bukas na ang isip ko sa ganoong bagay. Yung inakala ko na sa movie ko lang mapapanood ay nangyari talaga sa akin sa totoong buhay. Madalas na din akong utusan ni Kuya JV na mag-uwi ng kaklase ko at doon papatulugin sa bahay namin kapag wala si Mama. At tulad ng dati, ay aayain namin itong mag-inom. Tapos kapag lasing na, ay saka namin gagawin ni Kuya ang bagay na ginawa namin sa mga naunang kaklase ko. Mabuti na lang talaga at swerte na ni isa man lang sa mga nagawa namin ng ganoong bagay ay walang nagtangkang magreklamo o magkwento pa sa iba. Dahil kapag nagkataon ay mayayari talaga kami ni Kuya JV. Makalipas ang ilang taon, sa wakas ay nakagraduate na sa college si Kuya JV. Pero walang nagbago. Nag-uuwi pa rin ako ng iba't ibang mga kaklase ko at nagiging kalaro namin ni Kuya sa bagay na yon. May mga pagkakataon na inuusig ako ng konsensya ko at nag-asawa na din ako sa ganoong gawain na alam kong masama. Noong makagraduate ako sa college ay naging busy na sa pagtatrabaho si Kuya JV. Hanggang sa kapag-asawa na din si Kuya. Kaya natuwa ako at naisip na magbabago na siya dahil sa kanyang pamilya. Ngunit isang araw, dumating sa bahay si Kuya. Nagkataon na wala doon si Mama. Maligo at magbihis ka na kaagad, Kisses. Hihintayin kita dahil kailangan mong sumama sa akin. Wika ni Kuya. Nagimbal ako sa sinabi niya. Ilang taon na din naming hindi ginawa ang bagay na yon. Naging sunod-sunuran na naman ako sa kanya. Naligo ako at nagbihis ng maganda, saka sumama sa kanya papunta sa bahay nila. In fairness, ang ganda ng misis niya na noon ay malagkit na nakatingin sa akin. Napalunok ako ng sariling laway at tila alam ko na ang nakatakdang mangyari. Wala pang anak sina Kuya at asawa niyang si Ate Freya. Kaya naman, napanatili nito ang maganda at fresh na katawan. Hello, maganda kong hipag. Halika, huwag kang mahihiya. Sumabay ka ng kumain sa amin ng kuya mo. Wika niya. Nagulat ako nang makitang maraming masasarap na pagkain sa mesa. Halatang pinaghandaan talaga nila. Nakaramdam ako ng pagkalam ng sikmura. Hindi na ako nag-inarte pa dahil gutom na talaga ako ng mga sandaling yon. Sabay-sabay kaming kumain at habang kumakain ay napansin ko ang pagtitinginan nilang mag-asawa. Pagkatapos, titig na titig sa akin na makahulugan at malagkit si Ate Freya. Pagkatapos namin kumain ay nanood muna kami ng movie sa sala. Yung tamang pinababa lang ang kinain namin. Medyo napadami kasi talaga kasi ang kain namin tatlo na para bang may labanan kami pupuntahan kaya kailangan busog at malakas kami. Pagkatapos namin mapanood ang isang pelikula ay nag-aya na si Kuyang uminom. Wala naman akong nagawa kundi ang sumunod. Nauna nang pumasok sa kwarto nila si Ate Freya. Pagbalik nito ay bagong ligo na. Kung gusto mong maligo hipag, punta ka lang sa kwarto namin. May banyo doon. Mas masarap din na fresh tayo habang umiinom. Wika ni Ate Freya. Naligo na ako ate sa bahay kanina bago ko umalis. Sabi naman ni Kuya, malinis sa katawan niyang kapatid ko, sweetheart. Kahit isang buong linggong walang ligo yan, mabango pa rin yan. Makahulugang wika ni Kuya JV. Sa halip na magselos ay napangiti ng malapad ang hipag ko. Lumapit siya sa akin at inamoy-amoy ang mahaba kong buhok. Sa mga salitang lumalabas sa bibig nito ay alam ko na sinabi na sa kanya ni Kuya ang mga nangyari sa amin at iba pang kaklase ko. Nagtataka lang ako. Sa halip na magalit
bakit parang excited pa ang hipag ko. Paano ang asawa na tulad niya itanggap ang ginagawang makamundo ng asawa niya? Doon ko napatunayan na magaling ang magmanipula ng tao si Kuya JV. Noong lasing na kami, ay ginagawa niya ang paglalambing kay Kuya. Sanay na ako sa ganoong senaryo dahil sa ilang taong ginagawa namin ni Kuya ang ganoong bagay. Wala nang dahilan pa para maging inosente pa ako. Nanatili lang akong nakaupo sa sala habang nanonood ng palabas sa TV. Ilang minuto ang lumipas, narinig kong bumukas ang pintuan ng kwarto nila. Nanlaki ang mga mata ko nang lumabas sa kwarto ang hipag ko at inaya na ako na sumama sa kanya sa kwarto nila. Sa kauna-unahang pagkakataon sa tagal namin ginagawa ni Kuya ang bagay na yon, ay noon lang ako nakaramdam ng pagiging hindi komportable. Ewan ko ba, pakiramdam ko ay maling-mali na talaga yon dahil asawa na niya ang involved. Hindi kung sino man na inimbita lang namin. Kahit hindi na ako komportable, ay tiniis ko na lang ang aking pride at hinayaang matapos ang kanilang ginagawa. At noong matapos, ay sinabi ko kay Kuya na uuwi na ako. Nag-offer pa siya na ihahatid ako. Pero hindi na ako pumayag. Nag-taxi na lang ako papauwi ng bahay. Isang linggo magmula noon ay nagpaalam ako kay Mama na mag-a-apply na ako bilang nurse sa abroad para makalayo na kay Kuya JV. Sa nakikita ko kasi ay wala nang magbabago pa sa gawain ng kapatid ko. Dinamay pa niya ang asawa niya. Nag-aalala tuloy ako sa magiging anak nila. Paano kung kamulatan na magiging pamangkin ko ang ganoong gawain? May posibilidad na gayahin nito ang maling gawain ng mga magulang niya. Mabuti na lang at madali akong natanggap sa trabaho. Inilihim ko ang lahat kay Kuya JV dahil alam kong kokontra na naman yon kapag nalaman niyang magtatrabaho ako sa malayo. Gusto ko nang magbagong buhay at mag-focus sa karir ko. Dahil kapag nag-stay ako sa amin, siguradong habang buhay akong magiging alipin ni Kuya. Natuloy nga ako sa aking pagtatrabaho sa abroad. At habang nasa abroad, ay nalaman kong mula kay Mama na galit daw si Kuya JV nang malaman na nasa abroad na ako. Sinabukan niya akong tawagan at i-chat, pero binablock ko agad siya at nagdi-deactivate ako ng account ko sa Facebook. Ayoko nang magpadala sa pananakot ni Kuya. Namuhay akong mag-isa sa Canada at pinilit kong kalimutan ang madilim kong nakaraan nang dahil sa kanya. Palihim kaming nagtatawagan ni Mama. May isa pa siyang cellphone na ginagamit pang kontak sa akin. Palagi daw kasing kinakalkal ni Kuya ang cellphone niya. Kahit hindi mo sabihin sa akin ang dahilan, pero ramdam ko anak na may hindi magandang ginawa sa iyo ang kuya mo. Hindi ka magpapakalayo kung walang mabigat na dahilan at lalong hindi mo iiwasan ang kapatid mo kung wala kang kinatatakutan. Wika ni Mama. Humagulgol ako habang kausap ang mama ko. Sa kabilang linya ay umiiyak din siya at humihingi ng tawad. Sinisisi din niya ang kanyang sarili dahil masyado siyang naging busy sa trabaho kaya hindi na niya nasubaybayan ang buhay namin sa araw-araw ni Kuya JV noon. Darating din ang tamang panahon, Ma. Ay kukwento ko din sa iyo ang lahat. Pero sa ngayon, kailangan ko munang tuparin ang pangarap ko. Sagot ko. Magtatatlong taon na ako sa Canada nang makilala ko si Fred. Tulad ko, isa din siyang nurse at Pilipino. Gwapo, matangkad, at mabait si Fred. Magaling siyang magpatawa, kaya nahulog agad ang loob ko sa kanya. Noong una ay naging magkaibigan lang kami muna ni Fred. Ayon sa kwento niya, kaya nag-abroad siya dahil nabigo siya sa una niyang pag-ibig. Tulad ko,
May kanya-kanya kaming dahilan sa pag-a-abroad. Hindi ko na lang ikinuwento sa kanya ang karanasan ko dahil maging ako man ay nasusuka sa tuwing maaalala ko ang madilim kong kahapon. Madalas nang natutulog sa tinitirhan ko si Fred. Masaya kaming kasama ang isa't isa. Food trip, inuman, pati pagbabar ay magkasama kami. Kontento na kami sa kung anong samahan meron kami. Hanggang isang araw, nagising na lang ako na para bang hinahanap-hanap ko na siya. Nagbakasyon si Fred sa Pilipinas. Isang buwan siyang bago bumalik sa Canada. Ang usapan namin ay mag-o-online agad siya or tatawag siya sa number ko pagdating niya sa kanila para magkausap kami. Ngunit 1 linggo na ang nakakaraan magmula nang umalis siya ay wala pa rin paramdam sa akin si Fred. Nag-aalala ko ng husto. Sinubukan kong mag-search sa mga FB friends niya. Baka may makita akong malapit sa kanya. Hanggang isang babae na katulad ng surname ni Fred ang nakita ko. Nakatag sa isa pang babae ang picture na kasama si Fred at isang magandang babae. Nasa isang mamahaling restaurant sila. Nagbasa ako ng comment at doon ko nakumpirma na ang babaeng kasama at katabi ni Fred ay ang ex-girlfriend nito na sinabi niyang nanloko sa kanya. Namalayan ko na lang na tumutulo na ang mga luha ko. Wala naman kaming relasyon ni Fred at malinaw na magkaibigan lang kami. Pero bakit ako naaapektuhan sa nakita ko? Naguguluhan na ako. Kaya itinigil ko na ang pag-stalk sa kanya. Dahil sa sama ng loob ay naisipan kong mag-bar mag-isa. Hanggang sa nasundan pa nang nasundan ang pagpunta ko sa bar. Makalipas ang 3 linggo mula nang umalis si Fred, nag-bar ulit ako pero ipinangako ko na sa akin sarili na yun na ang huli. Tulad ng dati sa paborito naming bar ni Fred ako pumunta. Pagdating sa bar ay maraming foreigner akong nakita. May mga Pinoy din at ibang lahi. Nagpakalasing ako, kahit anong gawin ko ay hindi mawala sa isip ko si Fred. Umabot na sa punto na sumasayaw na akong mag-isa sa gitna ng dance floor. Nakaramdam na ako ng sobrang pagkahilo hanggang sa unti-unti nang umikot ang aking paningin. Dahilan para ma-outbalance ako at tuluyang bumagsak. Ngunit bago ako mawalan ng ulirat, naramdaman ko na may mga palad na sumalo sa akin. Sinubukan kong tingnan kung sino ang taong sumalo sa akin. Nanlaki ang mga mata ko nang isang pamilyar na muka ang nakatitig sa akin. Tuluyan na akong nawala ng malay. Nagising ako sa sarili kong kwarto. Masakit na masakit ang ulo ko. Hinawakan ko ang ulo ko at nag-angat ng paningin. Nanlaki ang mga mata ko nang makita si Fred. Nakaupo ito sa may bangko at tulog na tulog. Dahan-dahan akong tumayo at nilapitan siya. Hindi na ako nakatiis pa. Hinaplos ko ang gwapo niyang mukha. Bakit ka bumalik agad, Fred? Hindi ba 1 buwan ang bakasyon mo sa Pinas? Tanong ko. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nagulat pa ito nang makita na nakatayo ako sa harapan niya. Naalala ko ang babaeng kasama niya sa picture, ang ex-girlfriend niya at malamang na nagkabalikan na mga ito. Dahil mahal kita, Kisses, hindi ko kayang malayo sa'yo ng matagal. Sagot ni Fred. Hindi ako makapaniwala sa sinabi niya. Inisip ko na baka nananaginip lang siya. Sa ganda ng ex niya, siguradong mahihirapan siyang tanggihan ito. Pero bakit magkasama kayo ng ex mo sa isang restaurant? Ngumiti na makahulagan si Fred. Saka ko lang na-realize ang sinabi ko. Inistok mo ko, no? Paano mo nakitang picture na yun? Pero alam mo, walang mali siyang paglabas namin ni Stella. Ikakasal na siya kaya
Nang mabalitaan niya sa pinsan ko na dumating ako, ay agad siyang nakipagkita sa akin para magkaroon kami ng closure. Para akong nabunutan ng tinik sa sinabi ni Fred. Akala ko wala nang pag-asa na maging kami. Hindi ko magawang tumingin sa mga mata niya dahil ayokong makita ang pangiinis niya sa akin. Mahal mo na rin ako ng higit pa sa pagiging magkaibigan, di ba? Ngayong nakabalik na ako, aminin mo na kisses. Wika ni Fred. Ayoko na magpakipot pa. Sayang ang pagkakataon. Kaya inamin ko na sa kanya ang totoo. Oo, aaminin ko. Mahal na kita. At higit pa sa pagkakaibigan ang pagmamahal na yon. Ayoko na rin mawala ka pa sa tabi ko, Fred. Sagot ko. Niyakap ako ng mahigpit ni Fred. At sa pagkakataong yon, ay naging kami na talaga. Noong sumunod na araw, ay nag-celebrate kami ni Fred. Kumain sa labas at nagbar hanggang sa malasing. Sobrang saya ko dahil alam ko na siya na ang huling lalaki sa buhay ko. Nang malasing na kami ni Fred, ay nagyaya na akong umuwi. Bumulong siya na sa akin na siya matutulog, kaya pumayag naman ako. Nasa punto na ako ng buhay ko na kapag nagaya siya sa ganoong bagay, ay pagbibigyan ko na talaga siya. Hindi nga ako nagkamali. Siya ang unang nagpakita ng motibo pagkarating namin. Hindi na ako nagpakipot pa, pero bago naganap ang bagay na ilang taon ko nang hindi natikman, ay ipinagtapat ko muna sa kanya na may nauna nang nakakuha sa akin. Sinabi ko na boyfriend ko noong college ako. Sabi niya naman, wala akong pakialam sa nakaraan mo. Ang nakaraan ay hindi na maibabalik pa. Kaya mag-umpisa ulit tayo ng bagong buhay na magkasama. Sagot niya. At sa gabing yon ay naganap ng makailang beses ang bagay na parehas naman naming ginusto. Sa loob ng ilang taong nakalipas, parang bumalik ulit sa dati ang lahat. Iba pala ang pakiramdam kapag taong mahal mo ang gumagawa sa'yo ng bagay na yon. Parang ako lang naman ang nakauna sa'yo, baby ah. Pero hindi na importante yon at tulad nga ng sinabi ko kanina, tanggap kita. Kahit ano o sino ka pa. Wika ni Fred. Marahil kaya nasabi ni Fred yon dahil matagal na panahon noong huli kong naranasan ang bagay na yon. Kaya siguro sumikip na ulit. Nakakatuwa naman na na-appreciate niya pa ang bagay na yon. Walang pagsidlan ng kasiyahan ng puso ko ng mga oras na yon. Patunay na kahit gaano kadilim at kasakit ang pinagdaanan ko, ay meron pa rin talagang tao na inilaan para sa iyo ang tadhana. Magmula noon ay sabay na kaming nangarap ni Fred. Magkasama na din kami sa iisang tirahan. Magkatuwang naming kinalimutan ang masalimuot na nakaraan. Paminsan-minsan, sumasagi sa isip ko si Kuya JV. Hinihiling ko na sana magbago na siya dahil may pamilya na siya. Matuling lumipas ang mga araw, linggo at buwan. Isang umaga ay nakaramdam ako ng labis ng sama ng pakiramdam. Tila hinahalukay ang sikmura ko sa amoy ng bawang sa kawali. Nagsasangang si Fred ng almusal namin na mga oras na yon. Baby, ayoko ng amoy na yan, sigaw ko. Napakunot noo si Fred sa sinabi ko. Ilang sandali pa ay titig na siya sa akin. Nagtaka naman ako kasi parang ang weirdo niya. Buntis ka ba, baby? Ilang araw ka nang matamlay at walang ganang kumain. Tapos ngayon sumusuka ka. Nakingiti ng wika ni Fred. Nanlaki ang mga mata ko, kasabay ng pagbagsak ng mga luha sa mata. Bakit nga ba hindi ko naisip yon? Ilang araw na talaga akong walang magandang pakiramdam. Nagmamadaling umalis si Fred. Pagkabalik niya ay may dala ng pregnancy test. Baby, check natin baka may baby na tayo. Nanginginig ang kamay na wika ni Fred. Kitang-kita ang excitement sa mga mata niya.
Kaya kahit nahihilo ay tumayo ako at pumunta sa banyo. Habang nasa loob ako ng banyo, naririnig ko ang boses ni Fred. Nasa labas lang siya ng pinto ng banyo at naghihintay sa resulta. Hindi ako nakaimik nang makita ko ang 2 guhit sa pregnancy test. Tanging hikbi lang ang naging sagot ko na sunod-sunod na tanong ni Fred. Namalayan ko na lang na nasa loob na ng banyo si Fred. Nanlalaki ang mga mata sa labis na saya nang makita ang pregnancy test. Niyakap niya ako ng mahigpit at nagpasalamat sa napakagandang blessing na dumating sa buhay namin. Halos 5 taon ako sa abroad. Natupad ko na ang pangarap ko. Nakaipon ako ng malaki. Nakakita ng lalaking nagmamahal sa akin ng tapat at tumanggap ng pagkatao ko. At ang pinakamasayang nangyari ay binayaan pa ako ng anak na alam kong lalo pang magpapatatag sa pagkatao ko. Sakay ng eroplano, magkatabi kami ni Fred sa upuan. Hinimas-himas niya ang may kalakihan ko ng tiyan. Parehas na kaming magpo-for good sa Pinas para sa anak namin at para sa pagbuo namin ng mas malaki at mas masaya pang pamilya. Nang lumapag ang eroplanong sinakyan namin sa NAIA, excited akong naglakad at hinanap ang taong ilang taon ko nang hindi nakita. "Baby, be careful, okay? Magkikita din kayo ng mama mo," wika ni Fred. Ilang sandali pa ay namataan ko na ang isang figura na nakatayo at naghahaba ang leeg kakalingon sa mga taong kasabay naming naglalakad ni Fred. "Mama!" sigaw ko. Tumulo ang luha niya nang makita ako. Tila piniga ang puso ko nang makita kong may kulay puti na ang buhok ni Mama. Nagyakap kami ng mahigpit at parehong umiiyak sa labis na pagkasabik sa isa't isa. Gulat na gulat talaga si Mama nang makitang buntis ako. Pero sobrang saya niya nang ipakilala ko sa kanya si Fred, ang ama ng sanggol na nasa aking sinapupunan. "Pakamahalin at ingatan mo itong anak ko, iho. Napakabait niyan, kaya deserve niyang maging masaya at magkaroon ng isang pamilya," wika ni Mama. "Opo, Mama. Pangako po. Aalagaan kong mabuti ang anak at magiging apo niyo," wika ni Fred. Tapos niyakap naman siya ni Mama habang umiiyak. Sa Pampanga din kami dumiretso. May malaking bahay na minana si Fred sa kanyang mga magulang. 1 week sa amin si Mama at sapat na yon para maikwento ko sa kanya ang lahat-lahat. Hindi makapaniwala si Mama na nagawa ni Kuya JB sa akin ang bagay na yon. Iyak siya ng iyak at humingi ng tawad dahil wala siyang alam na may nangyari na pala na hindi maganda sa akin sa loob mismo ng bahay na yon. "Nakaraan na yun, Ma. Kalimutan na natin. Napatawad ko na si Kuya JV at palagi kong ipinagdarasal na sana tuluyan na siyang nagbago," wika ko. Makalipas ang 1 buwan ay nagpakasal na kami ni Fred. Minabuti kong wag nang imbitahin pa si Kuya JV. Bagamat malungkot dahil nag-iisa ko siyang kapatid, pero ayokong ilagay sa alanganin ang aking sariling pamilya. Pakiramdam ko noong araw na yon ay ako na yata ang pinakamaswerteng babae sa buong mundo. Dahil sa kabila ng mga pinagdaanan ko, ay binayayaan ako ng mabait na asawa at anak na alam kong habang buhay kong makakasama. Ayun, my loves, dito na po nagtatapos ang ating maganda at punong-puno ng mga maiinit na aksyon na kwento. Sana ay na-enjoy nyo ang pakikinig. My loves, kung bago ka lang dito sa ating channel ay huwag kang mahiya na mag-subscribe ha. Marami pa akong i-upload dito. Pwede mo ring balikan ang napakarami nating upload noong nakaraan at siguradong ma-enjoy mo rin yon. Salamat sa pakikinig, my loves. Take care and bye-bye!